happy habang nag-iisip anong araw. Thursday! Tama ako guys na Thursday kasi kahapon yung basura dumating dito. Ang lamig, ang lamig, ang lamig as usual. Alam nyo ba kagabi? Nagtinola akong manok. Yan ang ulam namin ni Johan. Bumili ako ng tinapay, may butas. Yan siya oh. May butas. Kasi yung tindahan na yan guys, yung malaking shop dito sa amin, ilang beses na akong nabili ng cucumber. Sila ni Didi yung nagtitinda ng gulay dyan sa gilid. May ano ba guys, may kinagatan ng daga. So lagi kong nakikita, pag bumibili ako ng cucumber, hindi nila nanonotice. Tsaka lang nila manonotice pag sinasabi ko na may kagat-kagat. Sasabihin nila kasi dyan o sa kabila, musa. Means musa, daga. Tinatago nila kasi mga gulay nila dyan sa tindahan na yan. So aware ako na may daga dyan kasi ilang beses na rin ako nakakabili dyan na minsan may mga kagat-kagat yung mga plastic nila sa shop na yan. And hindi lang ito po unang beses na nakabili ako ng may kagat-kagat na yan. So kagabi, pinili ko pa itong plastic na to dahil aware ako guys. Kagabi, pag ko sa lamesa, mga ito nang binamili namin ni Johan, grabe pa tong pili ko. Hindi ko pa talaga siya nakita kasi medyo maliit yung butas. Kaya sabi ko, oh my God. So mamaya balik tayo doon, mamaya konti. And ayan si Johan, wala pa rin siyang pasok dahil sa tour yung mga teacher at classmates niya. Today yung balik. Kagabi nagstay siya sa live doon ng kanilang picnic dahil nag-i-enjoy nga sila sa yawan. Nanonood na lang yung mga hindi napunta. Hindi naman mandatory. Teka lang, saan ba yung mobile ko? Sandali. So 7:43 na and 9 degrees tayo guys. Yan. So ngayon, ang gagawin ko, nag-iinit ako ng tubig. Kakain muna ako konti. Maya lang ako lalabas. Iniinit ko lang ito. Ito yung tinula ko kagabi pala guys. Nagtinula ako. Yan yung ulam namin ni Johan. Kasi nga may papaya pa akong natira. Yung bigay sa akin, Inday Neneng. Yung half nilagay ko siya sa freezer. Tsaka bumili ako ng sag. Walang araw. Kasi pag mga ganitong oras na, si Mr. Araw, andyan na yan siya. Ngayon wala. Feeling ko the whole day, today is gloomy ba siya? I think so. Nag-ice. Ayan o, walang araw. Ayan, ang kapal ng guys, ng ulap. May araw dito banda pero natatakpan ba siya? Natutuwa ako kay Johan. Grabe kain Johan, turon guys. Pabilisan kami kasi maliliit lang naman yung gawa ko. Pero nagustuhan. Bus namin kahapon. Kain muna ako tapos baka pupunta ako sa tindahan. Alam nyo kasi, pag mga like ganyan, tulog pa si Johan, guys, hindi ko siya iniiwanan. Kahit ganyang age na si Johan, lalo pag tulog siya. Alam nyo bakit? May trauma ako, guys. Kung maliit pa si Johan, may video ako yun eh. Kasi that time, iniwanan ko yung mobile ko sa kanya. So, yun na nga guys, no? Before kasi si Johan, ilang taon ba si Johan? Siguro mga nasa 4 or 5, ganun. Iniwanan ko siya sa flat namin kasi sabi ko dito lang naman banda yung yung shop na bibilhan ko, mag-grocery ako saglit. Pero medyo malayo yung grocery na yun. Iniwanan ko siya guys. Tapos yung susi, iniwanan ko rin, tinuruan ko rin siya paano ilak. Amakin nyo yan guys. Pero before pa, dahil naaya ko siyang isama, dahil nga mainit, naawa ako sa bata. Ngayon sabi ko, iwanan kita saglit. Sabi ko, mabilis lang si mama. Bumili ako guys ng mabilisan. Tapos habang nababayad na ako sa cashier, naisip ko siya. Tapos nung madali-dali na ako guys, lakad. Imagine nyo guys, bago pa ako naglakad, pinandar ko yung TV. Pinandar ko ang TV. Tapos, medyo malakas. Sabi ko, anak, manood ka lang ha. Pabalik lang si mama, sabi ko. Tapos ito yung mobile ko, sabi kong ganon. Kasi tinuruan ko rin siya, kung may tumawag, ito yung sasagot ba, yung ganon, islide niya lang. Alam na yung paano buksan yung phone, kasi ginagamit niya ang camera. Ngayon guys, pabalik na ako. Nagdo-doorbell ako, hindi niya ako binubuksan. Kung makatok ako, hindi niya ako binubuksan. Sa video guys, nakikita ako, naglalaro siya kasi kinakamera niya. Binibidiwan niya sarili niya. Tapos may pasok-pasok pa siya guys. Narinig ko pa yung nag-doorbell ako. Pumasok pa siya sa cabinet namin. Yung cabinet kasi ng flat na yung built-in. Pumasok pa siya guys at nagkamera ng sarili niya. Natulog-tulog siya sa loob ng cabinet. May mga damit pa guys sa likod niya. Kasi medyo malaki yung cabinet. Lalo ako natakot nung nakita ko yung video na yun. Hanggat sa pumunta na ako sa kabilang building, kinausap ko na yung watchman, natawagan yung number ko kasi nga yung mobile ko sa kanya. Hanggat sa gusto ko sana maging na tulungan niya ako. Kaso lang, hindi man niya alam paano namin bubuksan yung pintuan, ganito, ganyan. Hanggat sa kumuha na kami ng stick para katukin ng yung bintana. Alam niyo yun
guys, wala talaga. Tinawagan ko na si Deepak, kinausap niya rin yung watchman. Nung nasa UAE pa kami guys sinishare ko lang sa inyo. Grabe yung kaba ko that time guys, grabe talaga. Sabi ni Deepak, bakit mo siya iniwanan na mag-isa? Sabi ko, saglit lang naman ako. Guys, medyo matagal akong kumatok, medyo matagal ako sigaw na sigaw sa pintuan. Maya-maya guys, sabi niya ganun, narinig ko yung doorknob. Tinuturuan ko yan si Johan. Sabi niya bigla, Mama, ganun sabi niya. Sabi ko, anak, yes, si mama to, ganun. Sabi ko, ganito yung gawin mo. Hala guys, yung bata guys, inaano niya talaga yung susi ba? Ay grabe, doon ko talaga na-realize na, oh my God, hindi ko na talaga to iwanan yung anak ko. Kahit ano ang pang mangyari, grabe yung kaba ko that time. Talagang ni-rotate ni Johan hanggang sa parang narinig ko na nag-click. Gumanon ba? Yung susi, click, gumanon. Tapos sabi ko, isa pa anak, isa pang rotate. Nag-click ulit at agad ko binuksan yung pintuan, mabilisan kong binuksan yung pintuan kasi baka maibalik niya na naman. Nung pagpangalawang click, binuksan ko agad guys, yung pintuan nagbukas. Kaya sabi ko, anak, pasensya na anak, sabi ko, hindi na ito mangyayari. Grabe yung kaba ko guys. Thank you Lord talaga that day, sabi kong ganun. And sabi ng ate ko, kaya never mo iwanan yung anak mo kasi isang blink mo lang, pumiyok ka lang, pwedeng may mangyari yung ganun ba? Hindi pa, bakit mo kasi siya iniwanan? Sabi ni Deepak, sabi ko kasi mainit at saka naawa ako sa bata. Pagbalik namin pulang-pula, grabe yung init ba? Tsaka humid. Pagising siya guys, okay lang yan, iniwanan ko siya dito. Nag-ano siya sa taas, pero pag ganyan tulog siya, mga ganitong oras, takot ako guys, parang bumabalik sa akin yung trauma na yun. O yun guys, kaya yun ang morning chika ko sa inyo, naalala ko lang kaya na-share ko sa inyo ba. Kaya pag mga ganito, kahit malaki na si Johan, hindi ko siya basta-basta iniiwanan kasi parang may trauma ba ako. Dito kami ni Johan guys, so pwede na kaya yung ating muntala? Pero tika lang, tingnan nyo itong muntala natin. Baka pwede nating itry. Tingnan pwede na ito. Aray ko, baka magtampo ko. Ayan, huwag ka magtampo ha. Kasi pwede na kayong i-harvest. Johan, we can eat now. Kasi yung balat, pwede siyang kainin. Guys, ang tamis niya anak. You try oh. Muntala. Try. Direct. Wait. Wala pa nga. Hala guys, ang tamis kaya guys ba? Itong GoPro, kumarte. Kuhanin natin ulit yung isa. Ang tamis. Isa pa. Ha? Kung sabi ni Juan, give me daw. Enough na ha. We will make it half lang. No, half. I want full. Hala guys. Ang tamis. Tama na. Hayaan na natin yung apat. Wow! Hala, ang tamis-tamis. Nakain natin. Sana wag magtampo. May apat pa. Ang kapitbahay ko, ang dami niyo. Hayaan ko muna. Hindi niya din hina-harvest. Hala, may apat pa. Hayaan lang muna natin. Leave it, anak ha. Don't harvest. Ang tamis. Paaraw muna tayo. Yung sa baba, sinabihan ko sila dahil alam niyo yung maliit na gate dyan, pupunta sa bayabas namin. Di ba nagawi tayo dyan? Naglalagay ako ng tubig. Ngayon, kahapon, may bisikleta nakaharang dyan. So, tama nga ako na sa kaibigan nila, nag-iwan. Tapos nilock niya sa mismong pinaka-gate namin na maliit. Ngayon, kahapon, akala ko kuhanin. Parang iniwan lang, tapos kuhanin. Andyan pa rin. Ngayon, every after 2 weeks na lang kami naglalagay ng tubig sa Bermuda. Ngayon, time ko na maglagay. Bumaba ako, hindi na ako makadaan. Kasi nga, nakapadlock yung bike. So, nasabihan ko si bike kasi medyo uminit yung ulo ko kasi hindi naman dyan yung place na kung saan dyan niya iharang at ilock ang bike niya. So, kaya nasabihan ko si Bay na hindi iyan ang lugar para dyan niya ilagay ang bike. Bakit dyan niya na inilagay? Sabi ni Bay, tinatawagan ko nga siya at hindi niya pa sinasagot. Sabi ko, no rush, sabi kong ganon. Kasi hindi naman urgent talaga. Pero what I mean to say, sana sa gilidan niya na lang inalagay dyan. Wag dyan. Or baka kako, hindi lang niya din alam. Pero common sense, di ba? Kaya yun, at least nasabihan ko na. Nasabihan ni Bay. Dito kami, paaraw muna kami. Sabi ko kay Johan, nagustuhan ni Johan eh. Wait anak, where are you going?
Hindi ko alam anong kakainin namin ni Yuan. Kasi nag-breakfast si Yuan, nag-breakfast din ako, 'di ba? Araw-araw muna tayo dito. Bali, ang mama ko pala guys, 18 years na ano na niya, anniversary. So, matagal na rin ano. Minsan parang feeling ko buhay lang yung mama ko. Minsan nakakalimutan ko na gusto ko siyang kausapin. Pero nare-realize ko na talagang wala na pala. Talagang mama ko. Tapos yung kapatid ko, nag 1 year na rin siya. Kabilis lang din. Pareho kasi silang December rin na namatay ano. December 9. Yung kapatid ko. Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. December 9. So, brunch time na ng mga taga Nepal. After nyan, pahinga-hinga na. Ganyan sila. Tapos pagdating ng mga alas 2, alas 3, snacks time. One time na sila nakain ng rice. Pag morning, titi lang sila. Yan. So, kumusta ang mga araw ninyo? Kumusta ang mga tulog ninyo? At I hope okay ang mga tulog ninyo. And malapit na talaga yung Pasko. Ilang araw na lang. 'Di ba guys? At excited na rin kami sa aming Christmas party. Nakakaantok kung magtambay ka sa initan. Dahil sa araw, sa init ng araw. May sag pa naman ako guys, pero ayaw ni Yuan kumain ng sag. Dahil sa school kain, hindi sila tapos magluluto din ako. Hindi ako makamove on. Ang sarap. Ang tamis ng aking muntala guys. Sala. Ang tamis niya guys. Ang tamis-tamis. Mabuti talaga dito. Kuya siya nilagay. Magparaw-araw muna tayo guys ha. Maya na ako kung ano man ang magiging ganap-ganap natin. Ayun yung pusa na laging nagpupupo dito sa amin. Hindi ko ito ma-zoom pero dyan siya sa pader ng kapitbahay. Yun siya yun siya. May inaano din siya. Parang may tinatarget din siya. May nakikita siya. Baka ahas bang nakikita niya ba? Nakikita niya ba guys? Hindi ko nga alam kung makikita niya. Pero alam niyo ba guys, yung Himalayas, hindi natin makikita. Tingnan niyo, may times na clear. Pero may times ngayon yung parang shadow lang siya Kasi nga, sobrang hindi nyo alam kung fog yan na or pollution kasi overpolluted man ang Kathmandu. Mas masarap pa rin sa village tumira guys. Kasi hindi polluted. Sa Kathmandu, overpolluted talaga guys. Yung pollution, grabe talaga guys. As in. Kasi puno na yung Kathmandu Magalahat gusto nang tumira dito. So kaya ayun, kasi ito nga yung pinaka-sentro, 'di ba? Pero kung pag-usapan yung may pinaka the best na weather is Kathmandu talaga, guys. Kathmandu. Meron namang mga kasunod na mas maganda pa din ang weather, pero the best talaga ang Kathmandu. Kasi siya yung pinaka yung nasa malalim. Huwag nagtambay dito para kaantukin talaga. O, diba tama ako sa nagko-comment sa inyo, mas mahal ang ukay-ukay dito. Hindi siya factory outlet, walang factory outlet dito. Kasi bihira ang mga factory dito. At hindi yung mga factory price or kasi walang walang mga talagang masasabi yung mga kilalang brand na nandito. Bilang. Tapos, yung talaga napasukan namin is ukay-ukay talaga mga binibenta nila guys. From bata, tapos yung mga nabili ko. Kasi, ngayon ko lang yan sila na-discover kasi hindi yan ang mga tao dito mahilig sa ukay-ukay guys. Sabihin ko sa inyo, hindi yan sila mahilig sa ukay-ukay. Tingnan nyo, one time ayain ko si Deepak, sabihin ko sa kanya, may ukay-ukay shop dyan. Ayaw Deepak niyan. Ganyan sila guys. Kahit wala na sila, alam nyo yung basta ayaw nila ng mga second hand na damit guys. Hindi ko nga alam kung bakit mahilig tayo, diba? Kaya hindi ako napipigilan ni Deepak sa mga ganyan kasi syempre hindi ka man niya pwede pigilan. Noon nga sabi niya sa akin, please wag ka lang bumili ng mga ganyan. Ay bakit? Marami kayang magaganda. Ukay-ukay doesn't mean na gamit na siya, mga bago. Pero hindi ba siya gamit? Pero meron naman talaga mga ukay-ukay na gamit na siya pero magaganda pa yung ganun. Pero sila mga Nepalese, hindi yan sila guys.
Diyan sila mahilig sa ukay-ukay. Pero bigyan mo ng galing sa'yo ng mga damit, ganon. Gusto nila yan, ganyan. Pero yung bili sila ng mga ukay-ukay, ayaw nila ng ganyan. Yun lang siguro pinag-ibaan. Regarding pala dun sa nag-comment about sa tea, na harsh naman talaga yung na-comment, no? Kaya be nice na lang tayo minsan. Kasi mas pangit yung sasabihin mo na parang kinakainan ng baka or baboy. Kasi parang inihantulad mo na rin kami doon. Yung ganun ba? So, i-clear ko lang. Yung nilulutuan kasi nila guys, alam nyo ba, lalong-lalo na sa nag-comment na parang kinainan ng baboy or baka, alam mo, siguro kung may mga kaserola ka na pinaglulutuan, i-compare mo sa mga pinaglulutuan nila, mahiya ka talaga kasi sobrang puti. Ang mga nilulutuan nila, pinapainitan pa nila niyan. Umiitim lang yun guys, ang pinaglulutuan nila kasi may nilalagayan silang parang putik na parang mad, hindi ko lang alam. Pag nilagay mo lang yan, lalong-lalo na sa gas, iitim agad yan. Itim talaga yan. And from the morning po, pinapakuluan po nila yung milk. Dahil unpasteurized po yung mga gatas dito. And then, pag alam na nila na pwede na ilagay yung milk powder nila, imimix nila yan doon. So, would you imagine, from the morning, na yung tao is namumuhay ng maayos at kilala po yung tea shop na yun. Napakadami pong turista na umiinom po ng tea doon dahil well-known po na tea shop yun. Sana wag naman po natin maliitin dahil na kumbaga is disente pong namumuhay at nag-iingat din po ang mga yan pag nagbebenta sila ng mga tea, alam nyo yun, kasi iniinom yan eh. At saka ang mga tao din po dito, syempre ingat din po sila. Kasi may mga fine din po sila, malalaki din po yung mga fines na kumbaga mga penalty nila. Hindi po sila yung tao na kinakainan ng baka, kakainan din po. Sobra naman po yung pagmamaliit nyo sa komento na ganun. Kasi with due respect naman sa negosyo ng tao na yun, matagal na po yung tea shop na yun at kilala po sila. Hindi po sila makikilala kung madumi po ang pagbibenta nila ng ganong mga tea. Kaya lang po siya umiitim, gawa nga nung may po silang nilalagay sa lutuan nila, sa kanilang kasirola. At talagang iitim po. Pero pag isang hugas lang yan, isang pahid lang yan, puti na naman agad. So hindi naman po pwede na tuwing may nag-order, hugasan nila, hindi po ganun. Kasi nga, kumbaga dyan po yung nanggagaling talaga ang pure na lasa ng mga gatas na habang patagal na pinapakuluan nila. At yung milk powder nila. Kung siguro madumi yun, sumama na yung sikmura namin guys. Kita nyo nag-antay naman kami, diba? So wag sana tayong mag-comment or basta-basta lang na without knowledge or na okay lang yung mag-comment kayo na parang hindi naman healthy, pero wag naman yun na pati kinainan ng hayop isama nyo pa, yung ganun. At saka yun din, nakapag-comment din ako sa kanya na aso kasi yung profile picture niya, for sure ako mahilig siya sa mga aso, yung ganun. Yun nga, hindi mo ba alam na ang Nepal lang ang lugar o ang bansang Nepal lang po ang may ahirong kultura na talagang mayroon silang festival na may araw na isasamba nila lahat ng mga aso at nirirespeto po nila ang mga aso dito. So yan, sana ganun ka din kasi doesn't mean naman na ganun na yung nakita mo, ganun na agad, i-assume mo na lang. So wag lang sana ganun na kasi nakita naman natin kung anong mga kinakainan ng baka, kinakainan ng baboy, di ba? Pero bakit ganun pa yung sasabihin mo ng ganun? So kaya ayun, at na lang tayo, be nice lang tayo, wag tayong sobrang-sobra mag below the belt, panghusga. Okay? So kaya ingat-ingatan lang natin. Kaya nga sa kada ni YouTube, may guidelines yan na kumbaga maging sensitibo ka rin sa mga pananalita mo. Kasi sa pagtatype matapang tayo yung ganun ba. Kumbaga maraming mga keyboard warrior yung ganun ba. Pero sana wag nang ganun at sa iba din, wag mo nang gawin yung ganyang komento. At kung masaya ka naman dyan, hindi na kita mapipigilan. Kasi masaya ka sa ganyan pananalita So kaya ayun. Pero yun lang.
At ingat lang din tayo kasi bumabalik din naman sa atin yan eh. 'Di ba? Good karma, bad karma, naniniwala ako. Kaya be nice na lang. Be nice na lang. So ayun. At dito muna ako. Wala lang, na-share ko lang sa inyo kasi hindi po maganda yung ganong komento na be happy na lang ba tayo? Wag na tayong maghanap ng negatibong bagay. Nasa social media tayo kasi minsan sasabihin, nasa social media ka, natural, i-judge ka. Natural, 'di ba? At sino bang gustong hindi ma-judge? Acceptable na yun pag nasa social media ka, and common sense na yun na ma-judge ka. Pero yung napaka-obvious na nag-judge ka lang talaga without knowing talaga ba? Kasi dapat magtanong ka muna, hindi yung kusa kang mag-judge na lang kung ano yung nakita mo. Yan yung totoong judgmental ka eh. Kaya nga may bawal, judgmental segment yung Eat Bulaga, 'di ba? Kasi minsan wag muna nating i-judge. Alamin muna natin yung behind, 'di ba? Kasi yan yung hindi maganda.